Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapakita kung paano ang isang pusong dalisay ay maaaring maging pinakamatibay na pananggalang laban sa pinakamatinding kasakiman. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Pero paano kung ang mismong tahanan na iyong pinaglilingkuran ay nagiging isang gintong hawla, kung saan ang bawat ngiti ay may katumbas na lason at ang bawat halakhak ay may itinatagong kasinungalingan. Ito ang kwento ng isang babaeng lumaban para sa katotohanan sa ngalan ng isang pagmamahal na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Ang hangin sa Hacienda de Luz Viminda ay abala. Bawat sulok ay napupuno ng mga bulungan ng mga wedding coordinator, ng kaluskos ng mga mamahaling tela, at ng amoy ng libu-libong puting rosas na maingat na isinasaayos para sa kasal ng taon. Ang pag-iisang dibdib ni Don Batalan del Fuego at ng kanyang mapapangasawang si Silakbo Montemayor ay hindi lamang isang simpleng seremonya. Ito ay isang kaganapan na tila hihigit pa sa isang palabas. Ngunit para kay Dalisay o Siley sa mga nakakakilala sa kanya, ang lahat ng ingay at kinang na ito ay walang kahulugan. Para sa kanya, ang malawak na mansyon ay isang malaking espasyo ng katahimikan, isang nakabibinging katahimikan na nagsimula noong araw na umalis ang nag-iisang anghel ng tahanan, si Hinaya. Habang ang lahat ay abala sa ibaba, dahan-dahang binuksan ni Dalisay ang pinto ng silid ng 6 na taong gulang na bata. Walang nagbago. Ang mga laruan ay nakahanay pa rin sa istante. Ang maliliit na damit ay nakatupi pa rin sa aparador. Ngunit ang hangin sa loob ay mabigat. Tila ba nangungulila? Sa ibabaw ng maliit na mesa, may isang papel na naroon pa rin. Isang drawing. Simple lang ang pagkakaguhit gamit ang Crayola. Isang malaking stick figure na lalaki, isang maliit na stick figure na babae, at sa pagitan nila, isang malaking pusong kulay pula. Ito ang huling larawan na ginawa ni Hinaya bago siya ipadala sa isang mamahaling boarding school sa Switzerland, ayon kay Ma'am Silakbo. Hinaplos ni Dalisay ang papel. Naalala niya ang araw na yon. Ang higpit ng yakap ni Hinaya, ang bulong nitong, "Yaya Siley, wag mo akong iiwan." Isang pangakong binali, hindi dahil sa kanyang kagustuhan, kundi dahil sa utos ng mga taong mas makapangyarihan. Ang sabi nila, para raw sa ikabubuti mo ito, bulong ni Dalisay sa hangin. Ang mga salita ay para sa batang wala roon. Pero bakit pakiramdam ko? May mali. Isang matinis na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Ano ang ginagawa mo riyan? Napalingon si Dalisay. Si Silakbo, nakatayo sa may pinto, balot sa isang sutlang roba. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Sa likod nito ay ang ina, si Doña Gunita, na may tinging kasing lamig ng yelo. Ang paraan nila ng pag-aari sa bawat espasyo ng mansyon ay tila ba matagal na silang reyna rito. "Papasensya na po, ma'am. Tinitingnan ko lang po kung may alikabok." Nanginginig na sagot ni Dalisay. Mabilis na itinago ang drawing sa ilalim ng ibang mga papel. "Siguraduhin mong malinis ang buong bahay, lalo na ang silid na yan. Ayokong may makitang anumang bakas ng nakaraan sa araw ng kasal ko." Mariing utos ni Silakbo bago tumalikod at maglakad palayo. Kasunod ang kanyang ina. Ang kanilang mga hakbang ay may bigat na nag-iiwan ng babala. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Batalan para sa isang business dinner, pumasok siya sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ang pag-asa ng isang bagong simula ang nagpapagaan sa kanyang dibdib. "Siley, nakahanda na ba ang suit ko?" tanong niya. "Opo, Sir Bathan. Nasa closet na po," sagot ni Dalisay habang inaayos ang kama. Biglang huminto si Batalan. Tumingin siya sa isang larawan sa kanyang nightstand.
Isang larawan nilang mag-ama ni Hinaya. "Namimiss ko na ang anak ko," mahinang sabi niya. "Nakatanggap ka ba ng balita mula sa kanya?" Bago pa man makasagot si Dalisay, pumasok si Silakbo sa silid. May dalang isang tasa ng tsa. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Dalisay. "Ako ang nakausap ng school administrator kanina. Mahal," malambing niyang sabi habang inaabot ang atsa kay Batalan. "She's having the time of her life. Medyo nahihirapan pa sa language barrier pero she's a brave girl." Sabi niya, "I love you, Daddy." Napangiti si Batalan, isang nangiting puno ng pagmamahal at tiwala. Ininom niya ang tsaa. Hindi napapansin ang mabilis na sulyap na ibinigay ni Silakbo kay Dalisay. Isang sulyap na nagsasabing, "Subukan mong magsalita at pagsisisihan mo." Yumuko na lamang si Dalisay at nagpaalam na lalabas. Ang mga salita ni Silakbo ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Alam niya, nararamdaman niya, imposibleng maging ganoon kasaya si Hinaya kung malayo ito sa kanyang ama. Pagdating sa kusina, inutusan siya ni Doña Gunita na ilabas ang mga basura mula sa silid ni Silakbo. Sa loob ng basurahan, sa gitna ng mga bulak at basyong bote ng pabango, isang bagay ang kumuha ng kanyang pansin. Isang piraso ng litrato. Nang damputin niya ito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ito ay ang larawan ni Elena, ang yumaong asawa ni Sir Batalan, ang ina ni Hinaya. Ang larawan ay hindi lang basta itinapon. Ito ay pinunit sa gitna. Ang mukha ni Elena ay halos watak-watak. Isang galit na hindi maipaliwanag ang gumuhit sa paraan ng pagkapunit nito. Mabilis niyang ibinulsa ang piraso ng larawan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ito ay hindi na lamang isang simpleng pag-aalala. Ito ay isang patunay. Habang bitbit ang mabigat na supot ng basura papunta sa likod bahay, narinig niya ang boses ni Doña Gunita mula sa terasa. Kausap nito ang isang tao sa telepono. Ang boses nito ay mahina, ngunit may diin. Sapat lang para marinig niya. "Nakausap ko na ang doktor. Handa na ang lahat." "Oo, walang problema. Basta siguraduhin mong hindi siya makakatakas. Malapit na ang araw." Nabitiwan ni Dalisay ang supot ng basura. Ang laman nito ay kumalat sa damuhan, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na mga salita sa kanyang isipan. "Siguraduhin mong hindi siya makakatakas." Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ito tungkol sa isang boarding school. Ito ay tungkol sa isang batang ikinulong. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na kung wala siyang gagawin, baka hindi na niya muling makita pa ang anghel ng Hacienda de Luz Viminda. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa mga eleganteng bintana ng Hacienda de Luz Viminda ay hindi na nagdadala ng init para kay Dalisay. Sa halip, dala nito ay liwanag na tila nagbibigay diin sa bawat anino sa mansyon. At para sa kanya, ang bawat anino ay tila may mata. Ang bawat kaluskos ay tila isang babala. Ang mga salitang narinig niya mula kay Doña Gunita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tugtog ng panganib na hindi siya magawang patahimikin. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas. Sino? Si Hinaya ba? Ang takot ay isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok sa bawat sandaling nag-iisa siya. Naramdaman niya ito habang nagpupunas ng mga mesa sa Grand Dining Hall. Mula sa kanyang gilid, nakita niya ang refleksyon ni Silakbo sa isang malaking salamin. Nakatayo sa may pasilyo, hindi gumagalaw, nagmamasid lamang. Nang lumingon si Dalisay, mabilis na naglakad palayo si Silakbo na para bang walang nangyari. Ngunit nakita niya ang paraan ng pagtitig nito. Hindi tingin ng isang amo sa kanyang katulong, kundi tingin ng isang bantay sa kanyang bilanggo. Sinubukan niyang labanan ang kaba sa kanyang dibdib.
Kailangan niya ng pruweba, kahit isang maliit na bagay lang. Mamayang tanghali, habang nag-uusap sa telepono, sisilakbo sa sala, sinadya ni Dalisay na magdala ng isang pitsel ng tubig. Habang papalapit, kunwari ay natapilok siya. At ang tubig ay bahagyang tumapon sa sahig, malapit sa kinauupuan ng kanyang magiging amo. Ay pasensya na po, ma'am, sabi niya, habang dali-daling kumukuha ng basahan. Ngunit si Silakbo ay hindi man lang natinag. Ibinaba nito ang telepono at tiningnan siya. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo, Siley. Baka madulas ka at masaktan ng malubha. Ang mga salita ay mahinahon, ngunit ang kahulugan sa likod nito ay isang malinaw na banta. Napayuko na lamang si Dalisay. Ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi dahil sa hiya at takot. Ang pakiramdam na siya ay binabantayan ay lalong tumindi. Sa kusina, ang dating masayang kwentuhan ng mga kasamahan niya ay biglang humihinto sa tuwing siya ay papasok. Ang mga tingin nila ay mabilis na umiiwas. Ang kanilang mga ngiti ay pilit. Alam ni Dalisay na sila ay naturuan na. Binigyan ng babala na huwag siyang kausapin, huwag siyang pagkatiwalaan. Siya ay isang isla sa gitna ng isang dagat ng mga taong pinatahimik ng takot o ng pera. May isa na lang siyang naiisip na maaring lapitan. Si Mang Luntian, ang matandang hardinero na mas matagal pa sa mansyon kaysa sa mga mamahaling muebles dito. Ang mga kamay nito ay kulubot na dahil sa lupa at ang mga mata nito ay may lalim na tila na saksihan na ang lahat. Hinanap niya ito sa hardin sa likod, kung saan abala ito sa pag-aalaga ng mga rosas. Nagkunwari siyang may itatanong tungkol sa pagdidilig. Mang Luntian, kailangan po ba ng maraming tubig ng mga puting rosas? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi lumingon ang matanda. Ipinagpatuloy nito ang pagpuputol ng mga tuyong dahon. Ang lahat ng maganda ay nangangailangan ng tamang pag-aalaga. Hija, sagot nito, ang boses ay mababa at magaspang. Kapag sobra, nalulunod. Kapag kulang, natutuyo. May mga bulaklak po bang nalalayo sa hardin? Lakas loob na tanong ni Dalisay. Sa wakas, huminto si Mang Luntian. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. May kinuha itong isang bulaklak ng sampagita mula sa isang paso sa gilid. Ang bulaklak ay lantana. Ang dating kaputian ay may bahid na ng kulay kape. Inabot niya ito kay Dalisay. May mga bulaklak na kailangang ilayo sa anino para mabuhay, sabi lang nito, bago muling tumalikod at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Naintindihan ni Dalisay. Ito ay hindi isang simpleng sagot. Ito ay isang kumpirmasyon. Si Hinaya ang bulaklak at ang mansyon na ito ang anino. Ngunit ang maliit na sinag ng pag-asa na yon ay agad na natabunan na ng isang madilim na ulap. Pagbalik niya sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng isa pang katulong. Pinapatawag ka ni Doña Gunita. Nasa library siya. Kinabahan si Dalisay. Ang library ang pinakapribadong lugar sa bahay, bihirang gamitin. Pagpasok niya, nakaupo si Doña Gunita sa isang malaking silyang balat, tila isang reyna sa kanyang trono. Ang silid ay tahimik, tanging ang tunog ng pendulum clock ang maririnig. Maupo ka, Dalisay, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Umupo si Dalisay sa dulo ng isang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Alam mo, Dalisay, panimula ni Doña Gunita habang pinapaikot-ikot ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Ang pinakamahalagang katangian ng isang kasambahay ay ang katapatan. Pangalawa, ang abilidad na ilagay ang sarili sa tamang lugar. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Naririnig ko ang mga bulungan. Nakikita ko ang iyong mga tingin. Masyado kang nagiging mausisa. At ang pagiging mausisa ay delikado.
Hinawakan ni Dalisay ang kanyang paghinga. Mayroon kang pamilya sa probinsya, hindi ba? Pagpapatuloy ni Doña Gunita. Isang ina na may sakit. Mga nakababatang kapatid na nag-aaral. Nakasalalay sila sa perang ipinapadala mo. Isang malamig na takot ang bumalot sa puso ni Dalisay. Hindi na ito tungkol sa trabaho niya. Gawin mo ang trabaho mo. Ngumiti ka. Manahimik ka. At lahat ay magiging maayos, sabi ni Doña Gunita. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Pero kung ipagpapatuloy mo ang pagiging pakialamera mo, tandaan mo, ang hasiyendang ito ay may mahabang mga kamay. Kayang-kaya naming abutin kahit ang pinakamalayong probinsya. Tumayo na ito. Makakaalis ka na. Nanginginig na tumayo si Dalisay at halos takbuhin ang daan palabas ng library. Ang banta ay malinaw. Ang kanyang pamilya ang nakataya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kanyang trabaho, pagod na naglakad si Dalisay papunta sa likod bahay kung saan nakaparada ang kanyang luma, ngunit maaasahang bisikleta. Ito ang kanyang tanging paraan ng transportasyon, pauwi sa maliit na bahay na kanyang inuupahan sa bayan. Ngunit pagdating niya, isang tanawin ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang dalawang gulong ng kanyang bisikleta ay puwat. Hindi dahil sa simpleng pagkabutas. Ang mga ito ay sinadyang hiwain. Ang mga laslas ay malalim at halata. Napaluhod si Dalisay sa tabi ng kanyang bisikleta. Hindi ito aksidente. Ito ay isang mensahe. Isang mensaheng mas malinaw pa kaysa sa mga salita ni Doña Gunita. Ikaw ay binabantayan. Wala kang takas. Sumunod ka o ikaw ang isusunod. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, niyakap ni Dalisay ang kanyang sarili habang ang mga luha ng takot at kawalang pag-asa ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Para kay Batalan del Fuego, ang bawat araw na papalapit sa kasal ay isang hakbang palayo sa anino ng kalungkutan na matagal nang bumalot sa kanya. Sa katauhan ni Silakbo, natagpuan niya ang init na akala niya ay hindi na niya muling madarama. Ang kanyang mga tawa ay musika sa isang tahanang matagal nang pinatahimik ng pagluluksa. Ang kanyang mga haplos ay lunas sa isang pusong basag. Ngunit sa gitna ng pananabik, may isang maliit na tinik na patuloy na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang pangungulila kay Hinaya. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang malawak na hardin. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang kanyang munting anak na naghahabulan ng mga paru-paro. Ang halakhak nito ay sumasabay sa ihip ng hangin. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, si Elena. Ganito rin sila dati, isang kumpletong pamilya. Nang mawala si Elena, gumuho ang mundo niya. Si Hinaya na lang ang naging araw niya. At ngayon, kahit ang araw na yon ay pansamantalang wala sa kanyang langit. Para sa kinabukasan mo ito, anak, bulong niya sa sarili. Paulit-ulit na kinukumbinsi ang sarili na tama ang kanilang desisyon. Isang desisyon na masigasig na isinulong ni Silakbo. Pumasok si Silakbo sa opisina. May dalang isang tablet. Ang kanyang ngiti ay kayang pawiin ang anumang pag-aalinlangan. Mahal, may pinadala ang school ni Hina. I know you miss her. Umupo si Batalan sa kanyang silya habang ipinapakita ni Silakbo ang isang maikling video. Lumitaw sa screen ang mukha ni Hinaya. Nakaupo ito sa isang upuan na may puting pader sa likod. "Hi, Daddy," sabi ng bata. Ang boses ay mahina. "I'm having fun. I love you, Daddy." Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Hinaya, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang mga yon ay tila pagod, walang kislap. Ang mga salita ay parang isinaulo, walang natural na sigla ng isang batang masaya. Napansin yon ni Batalan. Isang saglit na pagkunot ng kanyang noo ang naganap. Ngunit mabilis din itong nawala ng halikan siya ni Silakbo sa pisngi. "See? She's adjusting well. She's a strong girl, just like her father," malambing na sabi ni Silakbo. Pinili ni Batalan na maniwala.
Mas madaling maniwala kaysa mag-isip ng mga bagay na maaaring makasira sa perpektong larawan na kanyang binubuo. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paggising sa mga natutulog na duda. Kinahapunan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang pagpupulong, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Numero mula sa bangko. Humingi siya ng paumanhin at sinagot ito. Mr. Del Fuego, this is Karina from Metro Premier Bank. We just want to confirm a recent large expenditure on the supplementary card under Ms. Silakbo Montemayor's name. It's a transfer amounting to 5 million pesos to a private medical facility. Medical facility? Naguguluhang tanong ni Batalan. Baka nagkakamali kayo. Doctor, Alvarez Medical Services, sir. Kumpirma ng babae sa kabilang linya. Nagpasalamat si Batalan at ibinaba ang telepono. Hindi niya kilala ang pangalang iyon. At 5 milyon? Para saan? Ang pag-aalinlangan ay isang maliit na buto na biglang itinanim sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, tinangka niyang kausapin si Silakbo sa pinakamahinahong paraan. Mahal, may itatanong lang sana ako. Ipinakita niya ang detalye ng transaksyon sa kanyang telepono. May malaking gastos sa card mo. Para saan ito? Ang nangiti ni Silakbo ay biglang naglaho at sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko akalain na susubaybayan mo ang bawat gastos ko, Batan. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi naman sa ganoon, mahal. Nagulat lang ako sa halaga at sa pangalan ng pinagbayaran. Depensa ni Batalan. Agad na nakaramdam ng pagkakasala. Humagulgol si Silakbo. Iyon sana ang sorpresa ko sa iyo sa kasal natin. Isang foundation para kay Alena. Ang Dr. Alvarez na yon ang consultant na tutulong sa atin para itayo ito. Gusto ko lang namang ipakita na nirerespeto ko ang nakararaan mo, pero sinira mo na ang sorpresa. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang kanyang pagdududa ay naging isang malaking kasalanan. Niyakap niya ng mahigpit si Silakbo. Patawarin mo ako, mahal. Patawad. Ang ganda ng intensyon mo. Ako ang nagkamali. Pinatahan niya ito hanggang sa ito'y makatulog. Ngunit kahit pagod na, hindi siya dinalaw ng antok. May kailangan siyang kunin na dokumento sa briefcase ni Silakbo para sa isang kontrata kinabukasan. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi ito magising. Binuksan niya ang briefcase nito na nasa ibabaw ng isang silya. Habang hinahanap ang folder, may isang bagay na nahulog mula sa isang tagong bulsa sa gilid. Isang maliit na bote ng gamot. Pinulot niya ito. Hindi ito pamilyar sa kanya. Ang etiketa ay nakasulat sa maliit na letra. Risperidone, 10 mg for severe psychotic disorders. Use with extreme caution. Hindi ito gamot sa simpleng sakit ng ulo. Hindi ito vitamins. Binasa niya ulit. Psychotic disorders. Para kanino ito? Bakit may ganito si Silakbo? Ang pangalan ng doktor na nakasulat sa reseta ay pamilyar. Dr. Alvarez, ang mismong doktor na sinabi niyang consultant para sa foundation. Bigla, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagpupumilit ni Silakbo na ipadala si Hinaya sa malayo. Ang walang buhay na video, ang 5 milyong bayad sa isang medical facility, at ngayon, itong malakas na gamot na pampakalma. Hawak niya ang bote nang mahigpit nang bumukas ang pinto ng banyo. Nakatayo roon si Silakbo, nakasuot ng roba. Nakita nito ang hawak niya. Isang nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Silakbo. Isang nangiting kasing tamis ng pulot. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata niya ay nanatiling malamig, tila 2 piraso ng maitim na salamin. Para sa migraines ko lang yan, mahal. Minsan, sobrang tindi kasi. Huwag kang mag-alala. Ang bawat araw para kay Dalisay ay isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na piraso ng salamin. Ang bigat ng kanyang mga nalalaman
ay nagbabantang bumasag sa salamin sa bawat hakbang, ngunit ang banta ni Doña Gunita ay pumipigil sa kanya na tumakbo. Ang laslas sa gulong ng kanyang bisikleta ay isang paalala sa tuwing umaga na ang panganib ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang larawan ni Hinaya, sa kanyang isipan, ang matamis ng ngiti, ang mahigpit na yakap, isang tinig sa kanyang puso ang nagsasabing hindi siya maaaring sumuko. Ang pagiging ina ay wala sa dugo, nasa puso. At sa puso niya anak niya si Hinaya, isang anak na kailangan niyang protektahan. Alam niyang iisa na lang ang natitira niyang baraha, ang tiwala ni Sir Batalan. Sa kabila ng pagiging bulag nito sa pag-ibig, naniniwala siyang sa kaibuturan ng puso nito, mas matimbang pa rin ang pagmamahal ng isang ama. Kailangan niya lang mahanap ang tamang tiyempo, ang isang sandali kung saan wala ang anino ni Silakbo. Dumating ang pagkakataong yon isang hapon. Si Silakbo at Doña Gunita ay umalis para sa huling fitting ng wedding gown. Si Sir Batalan ay nag-iisa sa library, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang naglalakad sa pasilyo, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim bago kumatok ng 3 beses sa malaking pinto na gawa sa nara. "Pasok!" sagot ng boses mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Si Batalan ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa na papaligiran ng mga libro. Nang makita siya, bahagya itong nagulat. "Saily, may kailangan ka ba?" "Sir Batan," panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa umpisa. Pasensya na po sa abala. Meron lang po akong importanteng sasabihin tungkol po kay Hinaya." Ang pangalan ng bata ay sapat na para makuha ang buong atensyon ni Batalan. Ibinaba nito ang ballpen at tumingin sa kanya ng diretso. "Ano yon?" "Sir, alam ko po na wala ako sa posisyon para magsalita. Isa lang po akong katulong," sabi ni Dalisay, pinipilit na maging matatag. "Pero nag-aalala po ako. May mga bagay po akong napapansin na hindi tama." Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkapunit ng larawan ng yumaong asawa ni Batalan, ang pagiging istrikto at mapagmatyag ni na Silakbo at Doña Gunita, ang narinig niyang usapan sa telepono, ang laging pag-iwas sa kanya ng ibang mga katulong. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Batalan. Mula sa pagiging seryoso, ito ay naging isang halo ng pagkalito at pagkadismaya. "Saily!" putol ni Batalan sa kanya. Ang boses nito ay may bahid na ng iritasyon. "Pinapakinggan kita dahil nirerespeto kita bilang matagal nang naglilingkod sa pamilya. Pero ang mga paratang mo ay masyadong mabigat. Sigurado ka ba na hindi mo lang nami-misinterpret ang mga bagay?" "Sir, sigurado po ako," giit ni Dalisay. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. "Alam ko pong mahal niyo si Ma'am Silakbo, pero pakiramdam ko po may itinatago sila. Pakiramdam ko po, si Hinaya ay nasa panganib. That's enough." Ang sigaw ni Batalan ay umalingaw-ngaw sa loob ng library, nagpatigil kay Dalisay. Ang pagkadismaya sa mukha nito ay napalitan na ng galit. At sa perpektong tiyempo na tila ba nakaplano, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Silakbo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. "Mahal, narinig ko ang boses mo. May problema ba?" tanong niya bago tumingin kay Dalisay. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging isa itong maskara ng sakit at pagtataka. "Saily, anong ginagawa mo rito? May sinasabi ka ba laban sa akin sa aking mapapangasawa?" Ang eksena ay perpektong nakahanda. Si Dalisay ang kontrabida. Si Silakbo ang biktima. "Silakbo!" Nagsimulang magpaliwanag si Batalan, ngunit inunahan na siya ng pag-iyak ng nobya.
"Batan, ano iita mo?" sabi ni Silakbo sa pagitan ng mga hikbi. "Ginagawa ko ang lahat para maging karapat-dapat sa'yo, para maging ina kay Hinaya. At ito ang maririnig ko, na ang sarili nating katulong ay sinusubukan akong sirain sa likod ko, na sinasabi niyang may masama akong gagawin sa sarili kong magiging anak?" Lumapit siya kay Batalan. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. "Hindi ko na kaya ito. Ang pagod, ang stress ng kasal. At ngayon, ito pa. Bakit, Saily? Bakit, Saily? Dahil ba masaya na kami? Dahil ba magkakaroon na muli ng ilaw ang tahanang ito?" Si Batalan, na kanina lang ay may bahid ng duda dahil sa bote ng gamot, ay tuluyan ng nadala ng emosyon. Ang kanyang proteksyon para kay Silakbo ay mas nanaig. Hinarap niya si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Lumabas ka na, Saily," sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at malamig. "Gawin mo ang trabaho mo. Huwag mo nang uulitin ito. At huwag ka nang magpakita sa akin, maliban na lang kung may iuutos ako." Ang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Dalisay. Ang huling pag-asa niya ay gumuho. Ang tiwala na inaasahan niyang makukuha ay naging abo. Nakita niya sa mga mata ni Batalan na mas pinili nitong maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang masakit na katotohanan. Tumalikod si Dalisay, walang sinabi ni isang salita. Hindi na niya kayang tumingin sa mukha ng lalaking kanyang pinagsilbihan ng tapat. Habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto, narinig niya ang huling mga salitang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. "I-dismiss mo na siya pagkatapos ng kasal," sabi ni Batalan kay Silakbo. Ang boses ay puno ng pagod at determinasyon. "Ayoko na ng gulo." Sa pagsara ng pinto, isang luha ang tumulo mula sa mata ni Dalisay. Hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng realisasyon. Nag-iisa na lang siya sa laban na ito. Ang mga salitang, "I-dismiss mo na siya pagkatapos ng kasal," ay parang isang mabagal na lason na kumalat sa buong sistema ni Dalisay. Hindi ang pagkawala ng trabaho ang masakit. Hindi ang pagkawala ng sahod na ipinapadala niya sa pamilya. Ang masakit ay ang pagkawala ng tiwala, ang tuluyang pagguho ng paniniwala niya na sa huli, mananaig ang pagmamahal ng isang ama. Sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, umupo siya sa dilim. Pakiramdam niya ay isa siyang basag na salamin, watak-watak at walang silbi. Gumuho na ang kanyang huling pag-asa. Paano pa niya ililigtas si Hinaya kung ang mismong ama nito ang naglagay ng piring sa sarili niyang mga mata? Ang takot para sa kanyang pamilya ay isang kadenang bumabalot sa kanyang mga kamay at paa. Ngunit habang nakatitig sa kawalan, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang drawing ni Hinaya. Ang dalawang stick figures na may malaking puso sa gitna. Ang bulong nitong, "Yaya Saily, wag mo akong iiwan." Isang pangako. Dahan-dahan, ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tumigil. Ang nanginginig niyang mga kamay ay unti-unting kumuyom. Ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy na isinilang mula sa abo ng kanyang mga kabiguan. Hindi na siya aasa sa iba. Kung nag-iisa lang siya sa laban na ito, haharapin niya ito ng mag-isa para kay Hinaya. Kinabukasan, pumasok si Dalisay sa mansyon na may bagong anyo. Ang kanyang mga ngiti ay naroon pa rin. Ang kanyang opo at sir ay magalang pa rin. Ngunit sa likod ng maskara ng isang masunuring katulong, ang kanyang isipan ay nagtatrabaho na parang isang makina. Nagmamasid, nag-iisip, naghihintay. Alam niyang kailangan niya ng kakampi. At iisa lang ang taong pinagkakatiwalaan niya sa buong hasyenda. Hating gabi, ang buong mansyon ay tahimik na. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa hardin ang maririnig. Dahan-dahang lumabas si Dalisay mula sa servants' quarters. Ang bawat hakbang
ay maingat at kalkulado. Nagtungo siya sa lumang greenhouse sa pinakalikod na bahagi ng hardin, isang lugar na bihirang puntahan. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, naghihintay si Mang Luntian. Tila ba alam na nitong darating siya? "Alam kong babalik ka, Hija," sabi ng matanda. Hindi man lang lumingon. "Mang Luntian," sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay puno na ng determinasyon. "Kailangan ko po ng tulong ninyo. Si Hinaya po, nasa panganib." Humarap ang matanda sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay hindi na mailap. Ang mga ito ay puno ng lungkot at pag-unawa. "Matagal ko nang nararamdaman. Sinubukan ko pong kausapin si Sir Bathan, pero hindi po siya naniwala. Ako pa po ang pinalabas na masama," sabi ni Dalisay. Ang sakit ay muling bumalik sa kanyang boses. Tumango si Mang Luntian. "Ang pag-ibig ay isang magandang bulaklak, Hija. Ngunit minsan, ang bango nito ay nakakakabulag. At ang pamilyang Montemayor, sila ay hindi ordinaryong damo. Sila ay isang uri ng baging na kayang sakalin ang pinakamatibay na puno. Bakit po? Bakit nila ito ginagawa?" Umupo ang matanda sa isang lumang bangko. Dahil sa galit na mas malalim pa sa lupaing ito, ang ama ni Sir Bathan ang dahilan kung bakit bumagsak ang negosyo ng mga Montemayor. Maraming taon na ang nakalipas. Isang kahihiyan na hindi nila malunok. Isang utang na gusto nilang singilin. Hindi sa pera, kundi sa dugo at luha. Ngayon, naintindihan na ni Dalisay ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa yaman. Ito ay paghihiganti. At si Hinaya ang kanilang gagamitin. "Ano po ang gagawin natin?" tanong ni Dalisay. "Kailangan natin ng katibayan na hindi kayang baliwalain ni Don Batalan," sagot ni Mang Luntian. "May napapansin ako nitong mga nakaraang linggo. Ang sasakyan ni Doña Gunita, palagi itong umuuwi na may putik sa mga gulong. Isang uri ng pulang putik na matatagpuan lang sa isang lugar." "Saan po iyon?" "Sa isang lumang lupain ng mga Montemayor sa probinsya ng Quezon. May nakatayo roong isang lumang bahay na matagal nang abandonado." Ang puso ni Dalisay ay nagsimulang tumibok ng mabilis. "Nandoon po si Hinaya." "Malamang," sabi ni Mang Luntian. "Iyon ang kailangan nating alamin." Sa loob ng greenhouse na yon, sa gitna ng mga nalantang halaman at amoy ng basang lupa, dalawang anino ang bumuo ng isang plano. Isang alyansang isinilang mula sa katapatan at pagmamahal sa isang batang inosente. "Ikaw ang mata at tainga sa loob ng bahay," sabi ni Mang Luntian. "Subukan mong alamin kung may mahahanap ka sa computer ni Silakbo. Isang email, isang resibo, kahit ano. Ako naman ang magmamanman sa labas. Susundan ko ang bawat kilos ni Doña Gunita." "Delikado po ito, Mang Luntian," babala ni Dalisay. "Mas delikado kung wala tayong gagawin, Hija," sagot ng matanda. Bago sila maghiwalay, may kinuha si Mang Luntian mula sa kanyang bulsa. Isang luma at maliit na telepono. Inabot niya ito kay Dalisay. "Ano po ito?" "Isang teleponong walang pangalan. May bagong SIM card. Hindi ito matutunton. Gamitin mo ito. Mula ngayon, dito tayo mag-uusap." Kinuha ni Dalisay ang telepono. Ang bigat nito sa kanyang palad ay ang bigat ng kanilang misyon. Ang lamig ng metal ay ang lamig ng panganib na kanilang haharapin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, hindi na niya naramdamang nag-iisa siya. Hindi na siya isang anino. Sila ay dalawa na. At ang dalawang aninong nagkakaisa ay may sapat na lakas para labanan ang pinakamadilim na gabi. Ang katahimikan ng hating gabi sa Hacienda de Luz Viminda ay isang kumot na nagtatago ng maraming lihim. Para kay Dalisay, ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan, kundi isang pagkakataon. Hawak ang isang alambre na binaluktot niya
mula sa lumang sampayan at ang teleponong bigay ni Mang Luntian sa kanyang bulsa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina ni Silakbo. Ang bawat yabag sa makintab na sahig ay isang panganib. Ang bawat anino ay tila isang kalaban. Ang tibok ng kanyang puso ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ngunit ang imahe ni Hinaya na nakakulong ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Nang marating ang pinto ng opisina, nanginginig niyang ipinasok ang alambre sa seradura. Ilang minuto ng tahimik na pakikipaglaban sa bakal, isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto. Pumasok siya sa dilim. Isinara ang pinto ng walang tunog. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng mga kurtina. Ang kanyang target, ang laptop ni Silakbo na nakapatong sa mesa. Binuksan niya ito. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang spotlight na nakatutok sa kanyang krimen. Mabilis niyang hinanap ang email. Inbox, sent items, drafts, trash. Wala. Walang email mula sa kahit anong eskwelahan sa Switzerland. Walang komunikasyon, walang bakas. Tila ba ang kwento tungkol sa boarding school ay isang multo, isang salitang walang katotohanan. Nasaan ka, Hina? Bulong niya sa sarili. Sunod niyang tiningnan ang browser history. At doon, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi mga shopping sites o social media ang laman nito. Ang mga huling hinanap. Sintomas ng childhood disintegrative disorder. Epekto ng risperidone sa bata. Paano mag-falsify ng medical records? Mga pribadong mental facilities sa Pilipinas. Ang risperidone. Ang pangalan ng gamot ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Ito ang gamot na nakita ni Sir Batalan. Hindi ito para sa migraine. Ito ay para sa isang bagay na mas malala. Isang bagay na kanilang nililikha. Mas malalim ang kanyang paghahanap hanggang sa makita niya ang isang folder na nakatago sa ilalim ng pangalang Events. Binuksan niya ito. Hindi mga plano at para sa kasalang laman, kundi mga medical articles, mga research papers at isang profile. Ang profile ng isang doktor na may masamang reputasyon, si Dr. Alvarez, ang mismong pangalan na narinig ni Batalan mula sa bangko. Habang binabasa niya ang mga dokumento, isang plano na mas masahol pa sa simpleng pagkulong ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi lang nila itinatago si Hinaya. Pinapalabas nilang may sakit ito sa isip. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Isang maikling tunog na halos magpatalon sa kanya sa gulat. Mabilis niya itong kinuha. Mensahe mula kay Mang Luntian. Naglalaman ito ng isang set ng coordinates at isang larawan. Binuksan niya ang larawan. Ang kanyang hininga ay tila ninakaw. Ang nasa larawan ay isang bahay na tila kinalimutan na ng panahon. Gawa sa luma at nangingitim na kahoy na papaligiran ng matataas na damo. Ang mga bintana ay may mga rehas na kinakalawang. Ang iba ay basag. Ang buong lugar ay sumisigaw ng kalungkutan at pag-iisa. Ang bahay sa dulo ng alaala, bulong niya, naalala ang tawag ni Mang Luntian sa lugar na yon. Ang lumang bahay ng mga Montemayor sa Quezon. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Hindi na sa Switzerland si Hinaya. Wala siya sa isang magarang eskwelahan. Siya ay nasa Pilipinas lang. Nakakulong sa isang abandonadong bahay, pinapainom ng gamot para palabasing baliw. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Ang kanyang pag-alala ay naging purong takot. Habang nakatitig sa larawan, isang tunog ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mga yabag. Papalapit. Dali-dali niyang isinara ang laptop at walang ingay na gumapang sa ilalim ng malaking mesa ni Silakbo. Nagtago sa likod ng makapal na kurtina na abot hanggang sahig. Sakto. Bumukas ang pinto. Nakita niya ang isang pares ng itim na sapatos na pambabae. Huminto ito sa gitna ng silid.
Sumunod ang isang mahinang tunog ng pag-upo sa silya. Bumukas ang laptop. Ang liwanag nito ay nagbigay ng sapat na ilaw para makita niya kung sino ito. Si Doña Gunita. Pinigilan ni Dalisay ang kanyang paghinga. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Narinig niya ang pag-type sa keyboard. Tinitingnan nito ang kanyang mga ginawa. Alam ba niya? Nahuli na ba siya? Pagkatapos ng ilang sandali, huminto ang pag-type. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Doña Gunita. At sa katahimikan ng gabi, nagsalita ito sa sarili, isang bulong na puno ng lason. Konting tiis na lang, mawawala na rin ang huling sagabal. Ang sagabal. Si Hinaya, tumayo na si Doña Gunita. Naglakad ito patungo sa pinto. Narinig ni Dalisay ang pagbukas nito. At nang akala niyang ligtas na siya, isang maliit na tunog ang kanyang narinig. Isang mahinang tink. Tunog ng metal na bumagsak sa sahig na kahoy. Hindi ito pinansin ni Doña Gunita. Nagpatuloy ito sa paglakad hanggang sa marinig na lang niya ang pagsara ng pinto. Nagbilang si Dalisay hanggang 10 bago dahan-dahang gumapang palabas sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis. Sa sahig, malapit sa may pinto, may isang bagay na kumikinang sa ilalim ng sinag ng buwan. Isang maliit at tansong susi. Nang damputin niya ito, nakita niya ang isang salitang nakaukit dito. Bodega. Sa pribadong silid ni Silakbo, ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa lamig ng air conditioner. Dito, malayo sa mapanuring mga mata ng mga katulong at sa nagbubulag-bulagang pagtingin ni Batalan, ang mga maskara ay nalalaglag. Nakasandal si Silakbo sa kanyang eleganteng silya. Hawak ang isang kopita ng pulang alak. Ang kanyang ina, si Gunita, ay nakatayo sa tabi ng bintana. Nakatanaw sa malawak na lupain ng Hacienda de Luz Viminda na tila ba sinusukat na nito ang bawat pulgada ng lupa na malapit nang maging kanila. Nakausap ko na si Dr. Alvarez, sabi ni Gunita. Ang kanyang boses ay kasing talim ng bubog. Handa na ang lahat ng papeles. Ang kailangan na lang ay ang pirma ni Batalan sa Special Power of Attorney pagkatapos ng kasal at opisyal nang mapupunta sa iyo ang kustodya ni Hinaya. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Silakbo at maniniwala siya na para iyon sa specialized medical care na kailangan ng bata sa ibang bansa? Siyempre, sagot ni Gunita. Ang isang lalaking nasasabik sa pag-ibig at desperado para sa isang buong pamilya ay pipirma sa kahit anong papel na ihain mo, lalo na kung ito ay balot sa mga salita ng pag-aalala at pagmamahal. Itinaas ni Silakbo ang kanyang kopita para sa tagumpay, ngunit hindi uminom si Gunita. Lumapit ito at umupo sa tapat ng anak. Huwag ka munang magdiwang. Ang tagumpay ay hindi pa nakakamit hanggat ang bata ay nananatiling isang Del Fuego sa pangalan at sa batas. Ang nangiti ni Silakbo ay bahagyang nawala. Ano ang ibig mong sabihin, Ma? Sa isipan ni Gunita, isang alaala ang biglang bumalik. Isang madilim at masakit na alaala na siyang gatong sa apoy ng kanyang paghihiganti. Nakikita niya ang kanyang asawa, ang ama ni Silakbo, na nakaupo sa dilim matapos si anunsyo ng ama ni Batalan na babawiin nito ang lahat ng investment sa kanilang kumpanya. Nakita niya ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito, ang kahihiyan, at kinabukasan, natagpuan na lamang niya itong wala ng buhay sa loob ng kanilang opisina. Ang kasal ay hindi ang katapusan ng plano, Silakbo. Ito ay simula pa lamang, mariing sabi ni Gunita. Ang yaman ng mga Del Fuego ay nakakandado sa pangalan ng batang iyon. Habang siya ang tagapagmana, tayo ay mga bisita lamang sa paraisong ito. Pero kapag nakuha ko na ang kustodya, putol ni Gunita, gagamitin natin ang mga medical records na ginawa ni Alvarez. Ipapadeklara natin siyang legally incompetent dahil sa kanyang sakit
Sa ganoong paraan, ang lahat ng kanyang mana ay mapupunta sa kanyang legal guardian, sa'yo. Nagliwanag ang mukha ni Silakbo sa pag-unawa sa kabuuan ng plano. Hindi lang nila aagawin ang yaman, tatanggalin nila ang karapatan ng bata dito. At si Hinaya? Tanong ni Silakbo. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Gunita. Ang isang batang may malubhang sakit sa isip ay hindi dapat iniiwan kung saan-saan lang. May mga lugar para sa kanila. Mga lugar kung saan hindi sila makakagulo habang buhay. Ang kalupitan sa boses ng kanyang ina ay nagpadala ng pangingilabot kahit sa isang tulad ni Silakbo. Ito ang tunay na plano. Ang tuluyang pagbura kay Hinaya del Fuego sa mundo. Biglang tumunog ang telepono ni Silakbo. Isang mensahe. Binuksan niya ito. Mula ito sa isa sa mga tauhan nila na nagbabantay sa bahay sa Quezon. Ano yon? Tanong ni Gunita. May ipinadalang video, sabi ni Silakbo, habang binubuksan ang file. Sa screen, lumitaw ang imahe ni Hinaya. Nakaupo ito sa sahig ng isang madilim na silid, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Payat ito at maputla. Isang babaeng hindi nila kilala, ang pilit na ipinapainom sa kanya ang isang likidong gamot mula sa isang baso. Inumin mo na ito, bata ka, para tumahimik ka na, sabi ng babae sa video. Umiling si Hinaya. Ang mga luha ay tumutulos sa kanyang mga pisngi. Ayoko po, mapait. Gusto ko na po kay Daddy. Pilit na ibinuka ng babae ang bibig ng bata at isinalin ang gamot. Umubo si Hinaya at umiyak ng malakas. Pinatay ni Silakbo ang video. Mukhang epektibo ang gamot. Sabi niya na parang walang anuman. Sa araw ng kasal, siguradong mukha na siyang baliw kapag kailangan natin siyang iligtas. Magaling, sabi ni Gunita. Ang paghihirap ng batang yan, ang kabayaran sa lahat ng ginawa ng lolo niya sa pamilya natin. Isang Del Fuego para sa isang Montemayor. Tumayo na si Gunita at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago ito lumabas, huminto ito. Siguraduhin mong walang makakaalam nito. Silakbo. Lalo na ang mausisang katulong na yon, si Dalisay. May pakiramdam akong hindi siya simpleng problema. Huwag kang mag-alala, ma. Mayabang na sagot ni Silakbo. Isang utos lang ni Batalan. Mawawala na siya sa landas natin pagkatapos ng kasal. Isa lang siyang langgam na anumang oras ay maaari kong tapakan. Tumango si Gunita at lumabas ng silid. Iniwan si Silakbo na nakangiti habang umiinom ng kanyang alak. Sa labas, ang mga wedding planner ay nag-uusap tungkol sa mga bulaklak at musika. Sa loob ng silid, ang plano para sa pagwasak ng isang pamilya at paglibing sa isang inosenteng buhay ay nakalatag na, perpekto, at naghihintay na lamang sa tamang sandali. Ngunit bago pa man mailapag ni Silakbo ang kanyang kopita, isa pang mensahe ang dumating sa kanyang telepono mula sa parehong numero. May nakita akong anino, malapit sa bahay kagabi. Mukhang may nagmamanman. Ang nangiti ni Silakbo ay dahan-dahang naglaho. Ang tansong susi sa palad ni Dalisay ay hindi lang malamig. Ito ay mabigat. Ang bigat nito ay ang bigat ng isang pinto na kailangan niyang buksan. Isang sikretong kailangan niyang matuklasan. Ang salitang bodega na nakaukit dito ay isang mapa patungo sa huling piraso ng katotohanan. Alam niyang wala na siyang oras. Ang kasal ay 2 araw na lang ang layo. Ang balitang may nagmamanman sa bahay sa Quezon na narinig niya mula sa pag-uusap ni Silakbo at Gunita ay nangangahulugang mas magiging mahigpit ang mga ito. Ang bawat araw na lumilipas ay isa pang araw ng pagdurusa para kay Hinaya. Kailangan niyang kumilos ngayon. Pinili niya ang pinakamagulong oras sa hasyenda, ang kasagsagan ng paghahatid ng mga supply para sa kasal, mga truck ng bulaklak, pagkain, at mga ilaw. Ang mga gwardiya ay abala. Ang mga coordinator ay nagkakagulo. Sa gitna ng organisadong kaguluhan na iyon,
Si Dalisay ay isang aninong hindi pinapansin. Nagpaalam siya na magtatapon lamang ng basura sa likod, isang gawain na karaniwan niyang ginagawa. Dala ang isang malaking plastic bag ng basura, naglakad siya papalayo sa pangunahing bahay, patungo sa isang hilera ng mga lumang istruktura na ginagamit na lamang imbakan. Naroon ang bodega, isang maliit na gusaling gawa sa bato at kahoy na tila kasing edad na ng hasyenda. Mayroon itong malaking pinto na may isang kakinakalawang na padlock. Ngunit sa gilid nito, may isang mas maliit na pinto, marahil para sa mga tauhan. Ito ang pinto na may seradurang tila kapareho ng hugis ng susi na hawak niya. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Humugot siya ng malalim na hininga at ipinasok ang susi. Pinihit niya ito. Isang mahinang click ang tumugon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya at maingat na isinara ang pinto. Nag-iwan lamang ng kaunting siwang para sa liwanag. Ang loob ng bodega ay siksik sa mga lumang gamit. Mga sirang muebles na nababalutan ng puting tela na parang mga multo, mga kahon ng lumang libro, at mga pinaglumaang palamuti. Naglakad siya sa makipot na daanan, gamit ang liwanag mula sa kanyang maliit na telepono. Sa isang sulok, sa likod ng isang malaking aparador, naroon ang kanyang hinahanap. Isang maliit na baul na kulay rosas at isang kulay ubing maleta. Ang baul at maleta ni Hinaya. Ang mga gamit na sinabi ni Silakbo na ipinadala nito sa Switzerland. Nanginginig niyang binuksan ang maleta. Ang laman nito ay hindi mga damit panlamig o mga gamit para sa eskwela. Ang laman nito ay ang mga paboritong laruan ni Hinaya, ang kanyang mga lumang bestida, at ang kumot na may amoy pa rin ng bata. Mga bagay na hindi mo dadalhin kung magsisimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa. Mga bagay na itatago mo kung gusto mong burahin ang isang tao. Isinara niya ang maleta at binalingan ng baul. Nakalak ito. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang kanyang lakas, ngunit matibay ito. Sa desperasyon, kumuha siya ng isang piraso ng bakal mula sa isang sirang silya at ginamit itong pang-ipit sa kandado. Matapos ang ilang pagsubok na tila umabot ng ilang oras, bumigay ang kandado. Nang buksan niya ang baul, hindi mga damit ang laman nito, mga dokumento. Sa ibabaw ay isang makapal na folder. Ang nakasulat sa labas, Hinaya del Fuego, Medical Profile. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang mga nababasa. Mga pekeng resulta ng laboratorio, mga gawa-gawang diagnosis mula kay Dr. Alvarez na nagsasabing ang bata ay may severe behavioral and psychotic tendencies, mga reseta para sa risperidon, at iba pang malalakas na gamot. Isang detalyadong kasinungalingan na binuo para wasakin ang isipan at kinabukasan ng isang inosenteng bata. Sa ilalim ng folder, may isa pang dokumento, isang legal na papel na nakahanda ng papirmahan, isang special power of attorney. Ang dokumento na maglilipat ng lahat ng karapatan at pag-aari ni Hinaya sa kanyang magiging legal guardian, si Silakbo Montemayor. Ito na, ang ebidensyang hindi matatanggi, ang katotohanang kayang gumising kahit sa pinakamahimbing na pagkakatulog. Kinuha niya ang teleponong bigay ni Mang Luntian. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina, ang bawat salita, ang bawat pirma ng pekeng doktor, ang bawat kasinungalingan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa galit. Isang dalisay na galit para sa mga taong kayang gawin ang ganitong kalupitan. Got it? Text niya kay Mang Luntian, kasama ang ilang litrato. Nang matapos niyang kunan ang huling pahina, inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa. Kailangan na niyang umalis. Binalik niya ang mga dokumento sa baul, isinara ito, at dahan-dahang tumayo.
Ngunit habang siya ay papihit patungo sa pinto, isang anino ang biglang tumakip sa siwang ng liwanag. Ang pinto ng bodega ay dahan-dahang bumukas ng maluwag at doon nakatayo ang dalawang figura. Ang kanilang mga muka ay hindi mabasa sa dilim, ngunit ang kanilang presensya ay kasing lamig ng kamatayan. Si Silakbo at si Doña Gunita. Naghahanap ka ba nito, Dalisay? Tanong ni Silakbo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Sa kanyang kamay, itinaas niya ang isang bagay. Ang tansong susi. Nahulog pala ito mula sa kanyang bulsa kanina. Isang ngingiti ang gumuhit sa mga labi ni Silakbo, isang ngiting tila nagsasabing, "Huli ka." Di ang katahimikan sa loob ng bodega ay biglang naging mabigat. Tila ba kayang durugin ang mga buto? Si Dalisay ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig na semento. Sa harap niya, sina Silakbo at Gunita ay dalawang anino ng kasamaan. Ang kanilang tagumpay ay isang malamig na ngiti sa dilim. "Napakagaling mong magnakaw, Dalisay," sabi ni Silakbo. Dahan-dahang naglakad palapit, ipinapakita ang tansong susi na tila isang tropeo. Hindi lang gamit, pati pala susi. Ano pa ang kinuha mo? Alahas? Pera? Wala po akong ninanakaw. Nauutal na sagot ni Dalisay, habang umaatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas nito ay halos magpatumba sa kanya. "Pak! Sinungaling!" Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang boses ay puno ng galit na ngayon lang nito inilabas ng walang pag-aalinlangan. "Nakita ka namin. Pinasok mo ang bodega. At ano ito?" Inagaw nito ang teleponong hawak ni Dalisay. Ang kanyang personal na telepono, hindi ang bigay ni Luntian. "Nagnanakaw ka ng impormasyon. Para kanino? Para ibenta? Para sirain kami?" "Hindi po totoo yan." Pilit na lumalaban si Dalisay. Ang kanyang pisngi ay nag-iinit at namamanhid. "Nakita ko ang mga dokumento. Ang plano niyo para kay Hinaya." Si Gunita ang sumunod na nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mas nakakakilabot. "Kawawang Dalisay. Mukhang ang stress sa trabaho ay nakaapekto na sa iyong isipan. Nag-iimbento ka na ng mga kwento." Kinuha ni Gunita ang sarili niyang telepono at nagdial. "Tatawagan ko si Batalan. Kailangan niyang makita ang tunay na kulay ng pinagkakatiwalaan niyang katulong." "Huwag po!" Pakiusap ni Dalisay, ngunit huli na ang lahat. Ilang minuto lang, dumating si Batalan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Ngunit nang makita niya ang eksena, si Silakbo na umiiyak sa isang sulok, si Gunita na may seryosong mukha, at si Dalisay na gusot ang damit at namumula ang pisngi. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkadismaya. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mabigat. "Batan, mahal," humagulgol si Silakbo. "Nahuli namin siya. Sinusubukan niya kaming pikutin," sabi niya. "Kung hindi raw kami magbibigay ng malaking halaga, sisirain niya ang kasal natin gamit yung mga gawa-gawang kwento tungkol kay Hinaya." Si Gunita ay nagdagdag ng panggatong. "Nakita namin siyang lumabas dito sa bodega. May mga kinuhanan siyang litrato. Ito, Batan. Ito ang katulong na sinasabi mong matapat." Tumingin si Batalan kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ng isang tanong na hindi niya masabi. "Sally, totoo ba ito?" "Sir Batan, hindi po," desperadong sabi ni Dalisay. "Patibong po ito. Tingnan niyo po ang laman ng baul, ang mga papeles, ang plano nila para itago si Hinaya at palabasing baliw siya." "Tama na," sigaw ni Batalan. Ang sakit sa kanyang boses ay napalitan ng galit. Una sa library, ngayon dito. Paulit-ulit mong sinisiraan si Silakbo.
Paulit-ulit kang gumagawa ng gulo. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko, Saily, at ganito ang isusukli mo? Pero sir, wala na akong gustong marinig. Kinuha niya ang telepono ni Dalisay mula kay Silakbo at ibinato ito sa sahig, dahilan para mabasag ang screen. Palabasin niyo siya. 2 gwardiya na kasunod pala ni Batalan ang pumasok sa bodega. Hinawakan nila ang magkabilang braso ni Dalisay. Sir Batan, pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Huling pakiusap ni Dalisay, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Dalisay ang pag-aalinlangan sa mga mata ng amo. Ngunit nang tumingin ito kay Silakbo na umiiyak, ang pag-aalinlangan ay naging isang pinal na desisyon. Isang malamig at matigas na pader ang bumagsak sa pagitan nila. Hindi na kita kilala, sabi ni Batalan bago tumalikod. Iyon na ang huling salitang narinig niya mula rito. Kinaladkad siya ng mga gwardya palabas ng bodega, palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa kanyang dignidad. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay nakatingin lang, walang magawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa at takot. Habang kinaladkad siya palabas ng malaking tarangkahan ng hasyenda, biglang bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Itinulak siya ng mga guwardiya sa labas. Bawal ka nang bumalik dito. Utos ni Sir Batalan. Sumara ang malaking tarangkahan. Sa isang iglap, nasa labas na siya. Basang-basa ng ulan, walang pera, walang telepono, walang trabaho, wala lahat. Tumingala siya sa mansyon. Ang mga ilaw nito ay nagniningning. Ang mga palamuti para sa kasal ay kumikinang. Sa gitna ng ulan, sa loob, ang buhay ay nagpapatuloy. Ang paghahanda para sa isang perpektong kasal na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tuloy na tuloy. Naramdaman niya ang bigat ng pagkatalo. Natalo siya. Gumuho ang lahat. Naglakad siya nang walang patutunguhan sa gitna ng malakas na ulan hanggang sa makarating siya sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada. Umupo siya sa malamig na sementong upuan, niyakap ang sarili para sa kaunting init. Dito na ba nagtatapos ang lahat? Paano na si Hinaya? Habang nakayuko, umiiyak sa gitna ng ingay ng ulan, naramdaman niya ang isang mahinang pag-vibrate sa kanyang bulsa. Kinapa niya ito. Ang luma at maliit na teleponong bigay ni Mang Luntian. Ang teleponong hindi nila nakuha. Ang teleponong hindi nila alam na meron siya. Nanginginig niyang binuksan ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Nakuha ko ang mga litrato. May plano ako. Magkita tayo sa lumang simbahan. Ang lumang simbahan sa bayan ay isang tahimik na saksi sa maraming henerasyon. Ang mga pader nitong bato ay puno ng mga panalangin, ang amoy ng kandila, at lumang kahoy ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Ngunit para kay Dalisay, na basang-basa at nanginginig sa lamig, ito ay isang kanlungan sa gitna ng unos. Umupo siya sa isa sa mga mahabang bangko sa likuran, yakap-yakap ang sarili. Ang mensahe mula kay Mang Luntian ay isang maliit na kandila sa gitna ng napakatinding dilim. Ito ang kanyang huling pag-asa. Ilang sandali pa, isang anino ang pumasok mula sa malaking pinto. Si Mang Luntian, nakasuot ng simpleng kamiseta at lumang pantalon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito at umupo sa tabi ni Dalisay. Hija, ayos ka lang? Mahinang tanong nito. Tumangulang si Dalisay, hindi magawang magsalita. Ibinigay niya ang telepono sa matanda. Nakita ni Mang Luntian ang mga litrato ng mga dokumento, ang pekeng medical records, ang special power of attorney. Mas masahol pa ito sa inaakala ko. Sabi ni Mang Luntian, ang kanyang boses ay may bahid ng galit. Hindi lang nila ikukulong ang bata. Tiyak na wawasakin nila ang pagkatao nito. Wala na po akong magawa, Mang Luntian, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay basag.
Pinalayas na po ako. Ipinagbawalan ng bumalik. Wala nang maniniwala sa akin. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang kanyang mga mata ay may determinasyon na hindi pa nakikita ni Dalisay dati. Mayroon pa, Hija. Mayroon pang paraan. Ngunit delikado. At kailangan nating kumilos ngayon. Kinuha ni Mang Luntian ang kamay ni Dalisay. Makinig kang mabuti. Ang araw ng kasal ang magiging araw ng katotohanan. Sa loob ng tahimik na simbahang iyon, 2 taong walang kapangyarihan at yaman ang bumuo ng isang plano na susubok sa lahat ng kanilang lakas at tapang. Isang plano na may 2 bahagi na kailangang maganap ng sabay. Bukas ng umaga, paliwanag ni Mang Luntian, ang buong hasyenda ay magiging isang malaking sirko. Lahat ay abala. Lahat ay magiging kampante. Iyon ang pagkakataon ko. Gagamitin ko ang lumang service van. Aalis ako bago pa man may makapansin at pupunta ako sa bahay sa Quezon. Mag-isa po kayo? Nag-aalalang tanong ni Dalisay. May mga bantay po roon. Alam ko, sagot ng matanda. Ngunit ang mga bantay ay naghihintay ng gulo sa harapan. Ako ay dadaan sa likuran, sa may gubat. Ang mahalaga ay mailabas ko si Hinaya. Habang si Mang Luntian ay nasa kanyang misyon, si Dalisay ay may sariling laban na kailangang harapin. At ikaw, Hija, sabi ni Mang Luntian, may kinuha mula sa isang supot na dala niya. Isang uniforme. Uniforme ng isa sa mga catering staff para sa kasal. Kinausap ko si Aling Nena sa kusina. Ang asawa niya ay may utang na loob sa akin. Papapasukin ka niya bilang isa sa mga extra staff. Papasok po ako ulit sa hasyenda. Gulat na tanong ni Dalisay. Oo, kailangan mong makapasok. Dahil habang wala ako, kailangan mong gawin ang pinakamahalagang parte ng plano. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Dalisay. Kailangan mong pigilan ang kasal, kahit anong mangyari. Ang bigat ng responsibilidad ay tila isang malaking bato na ipinatong sa balikat ni Dalisay. Siya, isang simpleng katulong na pinalayas, ang pipigil sa kasal ng taon? Paano po? Gumawa ka ng eksena, sumigaw ka, magmakaawa ka, sabihin mo ang katotohanan. Kailangan mo lang silang abalahin. Bigyan mo ako ng sapat na oras para makarating doon, dala si Hinaya. Ang pagdating niya ang magiging pinal na pruweba. Nakatitig lang si Dalisay sa uniforme. Ang plano ay tila isang kwento sa pelikula. Napakadelikado, napakaraming maaaring maging mali. Ngunit nang maisip niya si Hinaya, ang mukha nitong umiiyak sa video. Nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Tumango siya. Gagawin ko po. Kinaumagahan, ang araw ng kasal. Ang Hacienda de Luz Viminda ay nagliliwanag. Ang mga bisita ay nagsisimula nang dumating, sakay ng kanilang mga mamahaling sasakyan. Sa likod bahay, sa gitna ng ingay at abala, isang service van ang dahan-dahang umaatras at lumabas ng gate. Walang sino mang nakapansin. Sa manibela, si Mang Luntian. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan patungo sa Quezon. Sa kabilang dako, isang malaking catering truck ang huminto sa service gate. Sunod-sunod na bumaba ang mga staff na nakauniforme. Sa gitna nila, isang babaeng nakayuko. Ang kanyang muka ay bahagyang natatakpan ng isang suot na cap. Si Dalisay. Habang naglalakad siya papasok, kasama ang grupo, sinalubong sila ng security. Tiningnan sila isa-isa. Nang nasa tapat na niya ang gwardiya, huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ang isa sa mga gwardiyang kumaladkad sa kanya palabas kagabi. Tumingin ito sa kanya. Sa isang saglit nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Dalisay ang pagkilala sa mga mata nito. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, lumapit si Aling Nena mula sa kusina. "O, bilisan niyo na riyan. Malilate na tayo sa paghahanda." Sigaw nito at sa kakinindatan si Dalisay. Nag-atubili ang gwardiya. Ngunit dahil sa dami ng tao, pinalagpas na lang sila.
Nakalusot si Dalisay, nasa loob na siya. Samantala, daan-daang kilometro ang layo, narating na ni Mang Luntian ang daan patungo sa lumang bahay. Ipinark niya ang van sa ilalim ng mga puno, malayo sa bahay. Dahan-dahan siyang bumaba, hawak ang isang bareta. Naglakad siya sa masukal na gubat, papalapit sa likuran ng bahay. Nakita niya ito, ang bahay na tila humihinga ng kalungkutan. At sa harap nito, nakaupo sa isang upuang tumba-tumba ang dalawang lalaking bantay, nag-iinuman. Ang daan sa harapan ay imposible. Kailangan niyang hanapin ang daan sa likuran. At sa hacienda, sa loob ng isang maliit na tent ng mga caterer, nanginginig na isinuot ni Dalisay ang kanyang apron. Tanaw niya mula sa siwang ang mga bisitang nagsisimula nang magtungo sa hardin kung saan gaganapin ang seremonya. Naririnig na niya ang mahinang tugtog ng isang string quartet. Ang oras ay tumatakbo. Ang kanilang huling pag-asa ay nakasalalay na sa kanilang mga kamay. Ang hardin ng Hacienda de Luz Viminda ay isang perpektong larawan mula sa isang fairy tale. Libu-libong puting rosas ang nakapalibot sa pasilyo kung saan lalakad ang nobya. Ang mga bisita, nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit, ay nakaupo sa mga silyang nababalutan ng sutla. Ang musika mula sa string quartet ay lumilikha ng isang romantikong himig. Sa dulo ng pasilyo, sa ilalim ng isang arko ng mga bulaklak, nakatayo si Batalan del Fuego. Ang kanyang kasuotan ay perpekto, ang kanyang tindig ay marangal. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti para sa mga bisita, ang kanyang isipan ay isang magulong dagat. Ang mga salita ni Dalisay, ang bote ng gamot, ang pag-iyak ni Silakbo, lahat ay naglalaban-laban sa kanyang isipan. Pinili niyang maniwala sa pag-ibig, ngunit ang binhi ng pagdududa ay naroon. Isang maliit na tinik na hindi niya mahugot. Nagsimula ang bridal march. Ang lahat ay napatingin sa pagpasok ni Silakbo. Suot ang isang napakagandang wedding gown. Siya ay isang anghel, isang perpektong nobya. Ngunit habang naglalakad siya palapit, ang nakikita ni Batalan sa kanyang isipan ay hindi ang kinabukasan nila, kundi ang mukha ng kanyang anak. Nasaan ka, Hina? Mula sa kanyang pinagtataguan sa tent ng mga caterer, nararamdaman ni Dalisay ang bawat segundo na tila isang mabigat na kadena. Wala pa siyang natatanggap na mensahe mula kay Mang Luntian. Nagtagumpay ba ito? O nahuli na? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Nakarating si Silakbo sa altar. Hinawakan ni Batalan ang kanyang kamay. Nagsimula ng magsalita ang pari. We are gathered here today. Ito na. Ito na ang hudyat. Pinikit ni Dalisay ang kanyang mga mata, humugot ng isang malalim na hininga at lumabas mula sa tent. Tumakbo siya. Tumakbo siya na tila ang buhay niya ay nakasalalay dito. Ang kanyang suot na cap ay nalaglag. Inilalantad ang kanyang mukha sa lahat. Tigil! Ang sigaw niya ay pumunit sa solemne ng seremonya. Ang musika ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay napabaling sa kanya. Dalawang gwardiya ang mabilis na humarang sa kanya, ngunit patuloy siyang sumisigaw. Huwag, Sir Batan. Huwag niyong ituloy. Isa itong patibong. Si Silakbo, sa gitna ng altar, ay gumanap sa kanyang papel ng perpekto. Isang ekspresyon ng gulat at sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Dalisay, anong ginagawa mo dito? Batan, paalisin niyo siya. Sinisira niya ang araw natin. Si Gunita, mula sa unahang upuan, ay tumayo. Guardia, kunin niyo ang babaeng iyan. Isa siyang trespasser. Nagkagulo ang mga bisita. Si Batalan ay natigilan, nakatingin kay Dalisay. Pagkatapos ay kay Silakbo. Ang digmaan sa kanyang isipan ay lalong lumakas. Sir Batan, pakiusap. Nagmamakaawang sigaw ni Dalisay habang pilit na kinakaladkad ng mga gwardiya. Ang anak niyo po, si Hinaya. Hindi po siya nasa Switzerland. Nakakulong po siya. Pinapainom ng gamot para palabasing baliw. Sinungaling! Sigaw ni Silakbo.
Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Gusto niya lang sirain ang pamilya natin, Bathan. Maniwala ka sa akin. Ang ebidensya, sir, nasa telepono ni Mang Luntian. Sa pagbanggit sa pangalan ng matandang hardinero, isang kislap ng pag-aalala ang dumaan sa mga mata ni Gunita. Ngunit huli na ang lahat. Malapit na si Dalisay sa tarangkahan. Ang kanyang lakas ay nauubos na. Ang kanyang huling pag-asa ay naglalaho. At sa sandaling iyon, isang tunog ang pumailan lang sa lahat ng ingay. Ang malakas na busina ng isang sasakyan sa labas ng gate at ang malakas na pagbukas ng tarangkahan. Isang lumang service van ang pumasok sa perpektong hardin. Sinisira ang mga bulaklak at huminto ito malapit sa altar. Ang lahat ay natigilan. Bumukas ang pinto sa gilid ng van. At mula rito, dahan-dahang bumaba si Mang Luntian. Ang kanyang damit ay may putik, ang kanyang muka ay may mga galos, at sa kanyang mga bisig, dala niya ang isang maliit na batang babae. Maputla, payat. Ang kanyang mamahaling damit ay marumi at luma. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, puno ng takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, siya pa rin iyon, ang kanilang nawawalang anghel. Daddy! Ang bulong ay mahina. Parang isang ihip lang ng hangin. Ngunit para kay Batalan, ito ay isang kulog na yumanig sa kanyang buong mundo. Hinaya? Daddy, tulungan mo ako, sabi ng bata, bago nawalan ng malay sa mga bisig ni Mang Luntian. Ang perpektong larawan ng kasal ay nabasag sa libo-libong piraso. Ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho. Ang katotohanan, sa anyo ng isang naghihirap na bata, ay naroon sa harap nilang lahat. Si Silakbo at Gunita ay natigilan. Ang kanilang mga muka ay balot ng purong takot. Ang kanilang perpektong plano ay sumabog. Si Batalan ay hindi na nag-isip. Tinalikuran niya ang altar. Tinalikuran niya ang kanyang nobya. Tumakbo siya. Tumakbo siya patungo sa kanyang anak. Kinuha niya si Hinaya mula sa mga bisig ni Mang Luntian at niyakap ito ng mahigpit na tila hindi na niya ito bibitawan pa. Ang mga luhang pilit niyang tinatago ay bumuhos na parang isang talon. Anak, patawarin mo si Daddy. Patawarin mo ako. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis na palihim na tinawagan ni Mang Luntian bago pa man siya makarating. Nilapitan nila sina Silakbo at Gunita. Silakbo and Gunita Montemayor, you are under arrest for kidnapping, child abuse, and falsification of documents. Walang nagawa ang mag-ina kundi magpatangay sa mga pulis. Ang kanilang kasamaan ay nalantad na sa lahat. Sa gitna ng hardin, sa gitna ng nasirang paraiso, si Batalan ay nakaluhod, yakap ang kanyang anak, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Dalisay na ngayon ay malaya na mula sa pagkakahawak ng mga gwardya. Sa kanyang mga mata, nakita ni Dalisay ang lahat. Ang matinding pagsisisi, ang sakit, at ang hindi masukat na pasasalamat. Ang digmaan ay tapos na. Ang katotohanan ang nagwagi. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa. Ngunit ang mga alaala ng araw na yon ay nanatiling nakaukit sa bawat sulok ng Hacienda de Luz Viminda. Ang mga puting rosas ay nalanta at napalitan na ng mga bagong bulaklak. Ang mansyon ay muling naging tahimik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng paghilom. Sa hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Hinaya sa isang kumot habang abala sa pagguhit. Ang kulay ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang mga pisngi. Ang walang buhay na tingin sa kanyang mga mata ay napapalitan na ng dating kislap, lalo na kapag siya ay tumitingin sa babaeng nakaupo sa tabi niya. Si Dalisay. Yaya Siley, tingnan mo. Sabi ni Hinaya, ipinapakita ang kanyang drawing. Hindi na ito mga stick figures. Ngayon, mayroon na itong buhok,
damit, at mga nangiti. Isang larawan ng tatlong tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw. Napakaganda naman yan, Hina, sabi ni Dalisay. Ang kanyang nangiti ay totoo at maligaya. Sino-sino ang mga yan? Si Daddy, ikaw, at ako, sagot ng bata, bago muling yumuko upang kulayan ang damo. Mula sa di kalayuan, sa may terasa, pinapanood sila ni Batalan. Hawak niya ang isang tasa ng kape, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang kanyang buong atensyon ay nasa dalawang tao na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Sa tabi niya, nakaupo si Mang Luntian, tahimik ding umiinom ng kape. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo, Lunti. Basag ni Batalan sa katahimikan. Ngumiti lang ang matanda. Ang katapatan ay hindi binabayaran, Don Batalan. Ito ay ibinibigay sa mga karapat-dapat. Pero nagkamali ako. Muntik ko nang isuko ang lahat dahil sa pagkabulag ko. Ang mahalaga ay nagising ka bago mahuli ang lahat, sabi ni Mang Luntian. At ang paggising na yon, utang mo sa babaeng iyon. Itinuro niya si Dalisay gamit ang kanyang nguso. Tumango si Batalan. Ang bigat ng kanyang pagkakasala kay Dalisay ay isang bagay na araw-araw niyang dinadala. Pinatawad na siya nito, ngunit ang pagpapatawad sa sarili ay isang mas mahabang proseso. Tumayo siya at nilapitan ang mga ito. Umupo siya sa damuhan, sa kabilang panig ni Hinaya. Sa una, mayroong bahagyang katahimikan sa pagitan nila ni Dalisay, isang espasyong puno ng mga salitang hindi masabi. Sayli, panimula niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng sinseridad. Gusto kong humingi ulit ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, sa hindi ko pakikinig, sa hindi ko pagtitiwala. Tumingin sa kanya si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay malinaw. Walang bahid ng galit. Naiintindihan ko po, Sir Batan, ang pag-ibig po minsan nagiging piring. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Batalan. Batan na lang. Ngumiti siya ng bahagya. At meron akong isang pabor na hihilingin sa'yo kung papayag ka. Naghihintay si Dalisay. Gusto kong manatili ka rito sa hasyenda, hindi bilang isang yaya, hindi bilang isang katulong. Huminga siya ng malalim. Gusto kong manatili ka rito bilang parte ng pamilya, bilang gabay at protektor ni Hinaya, ang ina na pinili niya. Ang mga salita ay nag-iwan ng isang matamis na kirot sa puso ni Dalisay. Isang alok na higit pa sa anumang sahod o posisyon. Isang pagkilala sa pagmamahal na ibinigay niya ng walang hinihintay na kapalit. Tumingin siya kay Hinaya na ngayon ay nakatingin sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tumango si Dalisay at ang mga luha ng ligaya ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isang karangalan po, Batan. Nang hapong iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, ang tatlong figura mula sa drawing ni Hinaya ay naging totoo. Magkakasama silang naglakad sa hardin. Si Batalan sa kaliwa ni Hinaya, si Dalisay sa kanan. Hinawakan ni Hinaya ang kamay ng kanyang ama. Pagkatapos, gamit ang kanyang kabilang kamay, hinanap niya ang kamay ni Dalisay at hinawakan din ito ng mahigpit. Sa pagkakahawak kamay ng 3 taong sinubok ng kasinungalingan at pinagbuklod ng katotohanan, isang bagong pamilya ang isinilang. Hindi ito nabuo sa dugo o sa isang seremonya ng kasal. Ito ay nabuo sa tapang, sa sakripisyo, at sa isang pag-ibig na mas dalisay kaysa sa anumang yaman. Ang Hacienda de Luz Viminda ay muling naging isang tunay na tahanan. Ang kwentong ating napakinggan ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng isang ina, ay hindi nasusukat sa dugo o sa anumang legal na papel. Ito ay nasusukat sa lalim ng pagkalinga, sa tapang na ipaglaban ng tama, at sa kakayahang maging ilaw para sa isang batang
Nasa gitna ng kadiliman, ipinapakita rin nito na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas at magwagi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento ngayong araw. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Dalisay, Batalan at Hinaya. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Naramdaman nyo rin po ba ang panggigigil at ang tagumpay sa huli? Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Nais din po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating upload. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.